Isang tuloy-tuloy at matinis na tunog ang bumasag sa ingay ng emergency room. Flatline. Asan na ang defibrillator? Bilisan nyo! Sigaw ni Loren. Ang kanyang boses ay kalmado, pero puno ng awtoridad sa gitna ng kaguluhan. 3 oras na silang abala sa pasyenteng ito. Isang lalaking isinugod mula sa isang matinding salpukan ng sasakyan. Bali ang mga buto, malalalim ang sugat, at ngayon, bumigay na ang puso nito. Charge to 200 now! Utos niya. Tumabi ang mga kasama niyang nurse. Hinawakan niya ang 2 paddles at idiniin sa dibdib ng lalaki. Clear! Umangat ng bahagya ang katawan nito sa ibabaw ng kama dahil sa boltahe ng kuryente bago muling bumagsak. Muling tumingin si Loren sa monitor. Isang guhit pa rin. Walang pagbabago. Again, charge to 300. Pawis na ang kanyang noo. Ang amoy ng dugo at antiseptic ay matapang sa hangin. Isang pamilyar na pabango sa kanyang propesyon. Ngunit ngayon, may ibang dala ang amoy na yon, isang alaala, isang madilim na gubat, ang lamig ng lupa sa kanyang mga hubad na paa, ang mahinang pag-iyak ng sanggol na kapatid sa kanyang mga bisig, at ang 2 nagliliwanag na mata sa dilim, papalapit ng papalapit. Lord, ayoko pong mamatay ngayon. Bulong ng isang batang babae na may tinig na basag sa takot. Ma'am Lauren? Isang tapik sa balikat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya. Itinaboy ang imahe ng isang tigre na handa ng sumakmal. Okay ka lang, ma'am? Tanong ng isang baguhang nurse. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Tumango si Loren. Mas hinigpitan ang hawak sa paddles. Clear! Sa pagkakataong ito, matapos ang pagyanig, isang mahinang tunog ang lumitaw sa monitor. Sinundan pa ng isa at isa pa. Beep, beep, beep. Isang mahinang pulso pero sapat na. Isang himala. May pulso na siya. Anunsyo ng isa pang nurse. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nagpatuloy si Lawrence sa pagbibigay ng mga utos. Tinitiyak na stable na ang kondisyon ng pasyente bago ito iakyat sa operating room. Nang medyo humupa na ang tensyon, doon niya lamang binigyan ng pagkakataon ang sarili na suriing mabuti ang mukha ng lalaking kamuntik nang mamatay sa kanyang mga kamay. Puno ito ng mga galos at pasa. May hiwa sa noo na tinahina nila kanina. Ngunit sa kabila ng mga pinsala, mayroong isang bagay na pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Ang hugis ng kanyang panga, ang tangos ng kanyang ilong, at ang mga mata niya. Kahit nakapikit ang mga ito, alam na alam ni Loren ang itsura ng mga matang iyon kapag nakabukas. Mga matang puno ng tapang at determinasyon. Mga matang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Sino raw ang pangalan ng pasyente? Tanong ni Loren sa nurse na nag-aasikaso ng papeles. Ayon po sa driver's license niya, ma'am, Mateo Alcantara. Ang pangalan ay tumama kay Loren na parang malakas na sampal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mateo. Ang lalaking sumigaw para takutin ng tigre. Ang lalaking bumuhat sa kanilang magkapatid at tumakbo palayo sa panganib. Siya nga. Pagkatapos ng napakaraming taon, pinilit niyang kontrolin ang sarili. Professional siya. Head nurse siya. Hindi ito ang oras para maging isang batang babae na muling nakita ang kanyang bayani. Ihanda niyo na siya para sa operasyon, sabi niya sa matatag na boses, kahit na sa loob niya ay nagwawala ang isang bagyo ng mga emosyon, pagkabigla. Pasasalamat, takot. Lumipas ang ilang oras, matagumpay ang operasyon, inilipat si Mateo sa ICU para magpagaling. Pabalik na si Lauren sa kanyang station nang tawagin siya ng nurse kanina. Ma'am Lauren, ito po pala yung wallet ng pasyente. Kailangan po nating kunin ang information para sa records. Kinuha ni Lauren ang mamahaling leather na wallet. Umupo siya sa kanyang desk. Ang pagod ng buong araw ay biglang naglaho at napalitan ng kaba. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mga credit card, pera,
Isang driver's license na may litrato ng gwapong mukha ni Mateo Alcantara at sa likod ng lahat ng iyon, nakatago sa isang maliit na lagayan, ay isang luma at kupas na litrato. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito isang ordinaryong litrato. Ito ay isang larawan niya at ng kanyang kapatid na si Leo. Kinunan maraming taon na ang nakalipas. Nakaupo sila sa isang bench sa labas ng kanilang maliit na eskwelahan sa Laguna. Parehong nakangiti. Araw iyon ng kanyang pagtatapos sa elementarya. Ang larawang iyon ay hindi kailanman na-publish. Walang kopya ang sinuman, maliban sa iisang pirasong nakatago sa lumang album ng kanilang ama. Paano nagkaroon si Mateo Alcantara ng kopya nito? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa tunog ng flatline kanina. Ang unang naramdaman ni Mateo nang magkamalay siya ay sakit. Isang matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang mga tadyang paakyat sa kanyang balikat. Ang pangalawa ay ang pamilyar na amoy ng ospital. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang imahe ng isang babaeng nakasuot ng puting uniforme, nakatayo malapit sa bintana, seryosong tinitingnan ng isang clipboard, si Loren, sa isang iglap na wala ang sakit. Napalitan ito ng isang damdamin na 20 taon na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Isang halo ng pag-aalala, paghanga, at isang pakiramdam ng responsibilidad na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ilang taon na nga ba? 20. 20 taon mula nang binuhat niya ang isang nanginginig at umiiyak na batang babae palayo sa gubat. At sa loob ng 20 taon na yon, kahit isang araw ay hindi siya nawala sa kanyang paningin. Pumasok ito sa kwarto. Ang mga galaw ay tiyak at puno ng kumpiyansa. Hindi na ito ang batang takot na takot sa dilim. Isa na siyang babae. Isang babaeng nagliligtas ng buhay. Gising na po pala kayo, Sir Alcantara, sabi ni Loren. Ang kanyang boses ay profesional. Walang bahid ng anumang emosyon. Ako po si Loren, ang head nurse na naka-duty. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Pinagmasdan siya ni Mateo. Nagkunwari siyang inaantok pa. Sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang mga mata nito, mas malungkot kaysa sa naaalala niya. Ngunit naroon pa rin ang ningning ng katatagan. Ang buhok nitong itim, nakatali ng maayos. Ang mga labi nitong bahagyang nakaawang habang naghihintay ng kanyang sagot. Masakit. Ang buong katawan ko. Sagot niya sa mahinang boses. Normal lang po yan. Tatawag po ako ng doktor para i-check kayo. Tumangulang si Mateo. Nang tumalikod na si Loren para lumabas, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Hindi siya nito nakilala. O marahil, hindi pa nito natatanggap na ang lalaking nasa harap niya ay ang multo mula sa kanyang nakaraan. Nang maiwan siyang mag-isa, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At tulad ng dati, ang mga alaala ay bumalik. Hindi lang ang alaala ng gubat, kundi ang mga alaalang siya lang ang nakakaalam. Ang araw ng pagtatapos ni Loren sa elementarya. Nandoon siya, nakatayo sa malayo, sa likod ng isang puno ng mangga, bitbit ang isang kamera na may long-range lens. Pinanood niya itong umakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang medalya. Nakikita niya ang nangiti sa mga labi nito, isang nangiting puro at puno ng pag-asa. Siya ang kumuha ng litratong iyon, ang litratong nasa wallet niya ngayon. Ang araw na nalaman niyang naaprubahan ang scholarship application ni Loren para sa nursing. Siya ang nagtatag ng foundation na yon gamit ang ibang pangalan para lang masigurong makakapag-aral ito nang walang problema sa pera. Bawat ulat ng kanyang pag-unlad, bawat tagumpay, bawat munting hakbang palayo sa trauma ng nakaraan, lahat ay alam niya. Naging anino siya, isang tagapag-alaga na hindi nagpapakita, isang pangakong binitiwan niya sa sarili noong araw na yon sa gubat. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ng batang ito. Maya-maya,
Bumalik si Lauren kasama ang doktor. Matapos ang check-up, lumapit muli ito sa kanya para ayusin ang kanyang dextrose. Tahimik lang siyang pinagmamasdan nito. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Alam niyang oras na. "Lauren?" tawag niya. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas matatag ang kanyang boses. Natigilan ito sa ginagawa. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Paano? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, umaasang makikita nito ang lahat ng hindi niya masabi. "Alam kong ikaw ang batang babae sa gubat." Isang mabilis na paghinga ang kumawala mula sa mga labi ni Lauren. Namutla ito at ang clipboard na hawak niya ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila, ang pader ng pagiging pasyente at nurse, ng estranghero at tagapagligtas, ay gumuho. Tinawagan ni Mateo ang kanyang assistant. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nakasuit ang pumasok na may dalang isang paper bag. Iniabot ito kay Mateo. "Para sa'yo," sabi ni Mateo. Iniaabot ang paper bag kay Lauren na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Nanginginig ang mga kamay nitong binuksan yon. Sa loob, mayroong isang kahon ng sapatos. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang pares ng simple pero eleganteng puting sapatos. Para palitan yung mga hindi mo nasuot noong araw na yon, mahinang sabi ni Mateo. Napayuko si Lauren. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng emosyon sa silid. Nakita niya ang unti-unting pag-init ng mga mata nito at isang butil ng luha ang pumatak sa takip ng kahon. Hinawakan ni Mateo ang kamay nito, isang haplos na puno ng pag-iingat na para bang isang maling galaw lang ay mababasag niya ito. "May dahilan kung bakit ako naroon sa gubat, Lauren," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "At may dahilan kung bakit hindi kita binitawan." Ang mga salitang iyon ay humiwa sa katahimikan ng kwarto. Hindi alam ni Lauren kung ano ang mararamdaman. Ang lalaking hinanap niya sa kanyang isipan sa loob ng 20 taon ay hindi lang pala nagligtas sa kanya, kundi binantayan din pala siya. Ang pasasalamat na nararamdaman niya ay napakalaki, na para bang isang alon na handa siyang lunurin. Lumipas ang mga araw. Mabilis na gumaling si Mateo at sa bawat araw na yon, ang propesyonal na ugnayan sa pagitan niya at ni Lauren ay unti-unting nababakbak. Inilalantad ang isang koneksyon na mas malalim pa kaysa sa utang na loob. Naging rutina na nila ang magkwentuhan sa pagitan ng mga check-up. Ikinuwento ni Lauren ang tungkol sa kapatid niyang si Leo na nag-aaral na ngayon ng engineering at ang kanilang ama na payapang namumuhay sa kanilang maliit na sakahan sa Laguna. Si Mateo naman, kahit na mailap magbahagi tungkol sa kanyang sarili, ay laging nakikinig ng may buong atensyon na para bang ang bawat salita ni Lauren ay isang mahalagang hiyas. Isang hapon, bago siya tuluyang ma-discharge, tinanong siya ni Mateo, "Lauren, kapag nakalabas na ako dito, pwede ba kitang ayain mag-dinner?" Natigilan si Lauren. Ang puso niya, na sanay sa ritmong dulot ng mga emergency, ay biglang tumibok sa ibang paraan. Isang mabilis, hindi pamilyar, pero nakakakilig na tibok. "Sige," sagot niya. Isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gabing iyon ay perpekto. Dinala siya ni Mateo sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng buong syudad. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Mateo hindi bilang isang pasyente o isang bayani mula sa nakaraan, kundi bilang isang lalaki. Isang lalaking may malungkot, pero mabait na mga mata. Isang lalaking nakikinig sa bawat pangarap niya, gaano man ito kaliit. "Alam mo, bata pa lang ako, pangarap kong maging nurse para makatulong sa iba, para masuklian ang tulong na natanggap ko." Kwento ni Lauren habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad.
Hindi mo kailangang may sukli ang kahit ano, Loren. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay seryoso. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon at ang babaeng nasa harap ko ay higit pa sa sapat. Isang mainit na damdamin ang gumapang sa puso ni Loren. Sa piling ni Mateo, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya, nauunawaan siya. Ngunit ang mga perpektong gabi ay hindi laging nagtatagal. Kinabukasan, habang nag-aayos si Loren para sa kanyang huling shift sa linggong yon, isang presensya ang pumuno sa nurse's station. Isang matangkad at matipunong lalaki, nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Kasama nito ang assistant ni Mateo. Nurse Loren, ipinakikilala ko, si Mr. Ricardo Alcantara, tiyuhin ni Sir Mateo, sabi ng assistant. Isang karangalan na makilala ka, Hija, sabi ni Ricardo. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-aalangang tinanggap ito ni Loren. Loren po, ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Narinig ko ang lahat ng ginawa mo para sa pamangkin ko. Ang buong pamilya Alcantara ay nagpapasalamat sa iyo. Tumingin ito sa paligid na para bang sinusuri ang bawat sulok ng ospital. Pero alam mo, ang mga aksidente, minsan, may mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Minsan, ito ay isang paraan para ipaalala sa atin na may mga bagay na dapat manatiling nakabaon sa nakaraan. Ang mga salita ay magalang, pero ang tono ay isang babala. Naramdaman ni Loren ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ko po kayo maintindihan, sir, sabi niya. Ngumiti lang si Ricardo. Ang ibig kong sabihin, masayang-masaya kami na ligtas si Mateo. At sana ay manatili siyang ligtas, malayo sa anumang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng kapahamakan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, isang tinging tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Lalo na ang mga alaala na masakit balikan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito at umalis. Iniwan si Loren na tuliro at kinakabahan. Bakit pakiramdam niya ay hindi lang ito isang simpleng pagbisita? Bakit parang may banta sa likod ng mga salita nito? Nang gabing iyon, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Binaliwala niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit habang naghahanda siya para matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng static. Hello? Sino to? At pagkatapos, isang boses. Isang boses na binago ng computer, malalim at walang emosyon. Ang gubat ay mapanganib pa rin, lalo na para sa mga taong masyadong maraming nakita. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Napaupo si Loren sa gilid ng kanyang kama. Ang cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang init at kilig na naramdaman niya sa piling ni Mateo ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang lamig, ang takot, ang pakiramdam na may dalawang matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang tawag na yon ay isang kidlat na gumising sa lahat ng multo ng nakaraan. Ang gubat, ang takot, ang pakiramdam ng pagiging isang munting hayop na tinutugis. Niyakap ni Loren ang kanyang sarili, sinusubukang alisin ang lamig na gumagapang sa kanyang balat, ngunit walang epekto. Ang babala ay malinaw at alam niya kung sino ang nasa likod nito. Nang marinig ni Mateo ang nangyari, isang pamilyar na galit ang kumulo sa loob niya. Ang galit na matagal na niyang sinusupil. Ang galit para sa kanyang tiyuhin. Ang galit para sa pangalan ng pamilyang kanyang dinadala. Huwag kang mag-alala, Loren. Ako ang bahala dito, sabi niya sa telepono.
Sinusubukang maging kalmado para hindi ito lalong matakot. Ngunit sa likod ng kalmadong boses na yon, isang bagyo ang nagbabanta. Pagkababa niya ng telepono, agad niyang tinawagan si Ricardo. Ano na namang kalokohan ito, Tito? Sigaw niya hindi na nag-abalang magbigay galang. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo siya. Isang tawa lang ang isinagot ni Ricardo mula sa kabilang linya. Isang tawang mapang-asar at puno ng pangingilabot. Pinoprotektahan ko lang ang interes ng pamilya Mateo. Isang bagay na matagal mo nang tinalikuran. Ang babaeng yan. Siya ay isang pagkakamali. Isang hiblang hindi dapat hilahin dahil baka malagot ang buong tela. Huwag mo siyang tatawaging pagkakamali. Bakit? Dahil bayani ka sa paningin niya? Huwag kang magpatawa. Pamangkin. Pareho nating alam kung anong dumi ang nakakabit sa pangalang Alcantara. At pareho nating alam na ikaw mismo ay naging bahagi ng duming iyon. Kahit sa isang saglit lang. Binaba ni Mateo ang tawag, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Ang mga salita ni Ricardo ay tumama sa isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Ikaw mismo ay naging bahagi ng duming iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At ang eksena mula 20 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay sa kanyang isipan, mas malinaw pa kaysa dati. Hindi siya nagkataon lang na nandoon sa gubat. Isang linggo bago ang insidente, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Ricardo at ng ilang kaduda-dudang lalaki sa kanilang lumang hasyenda. Binanggit nila ang isang delivery, 2 bata, at isang lugar ng pagkikita malapit sa lumang sawmill sa gubat. Noon, isa pa lamang siyang binatang idealistiko, puno ng galit sa mga iligal na gawain ng kanyang tiyuhin na nagdudungis sa kanilang pangalan. Kaya, sa araw na yon, sinundan niya ang mga ito. Plano niyang kumuha ng ebidensya, tumawag ng pulis, at tapusin na ang kasamaan ni Ricardo. Ngunit ang lahat ay nagbago nang makita niya ang 2 bata na iniwan sa gitna ng kawalan. At lalo pang nagbago nang makita niya ang tigre na papalapit at ang lila na maleta. Ang maletang iyon, alam niya, ay hindi lang naglalaman ng baril. Nakita niya itong daladala ng mga tauhan ni Ricardo. Sa loob niyon ay ang ledger, ang talaan ng lahat ng kanilang maruruming transaksyon. Ang ebidensyang kailangan niya. Nang nasa bingit na ng kamatayan ang magkapatid, 1,000 desisyon ang tumakbo sa kanyang isipan. Kunin ang maleta at tumakbo? Isalba ang mga bata? Sa huli, ang puso niya ang nanaig. Ngunit sa isang sandali ng purong sindak at kaguluhan, isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao ang lumabas. Ang instinto na protektahan ang kanyang pamilya. Kahit ang maruming bahagi nito, kaya nang paluin niya ang maleta para makuha ang atensyon ng tigre, hindi lang yon para sa ingay. Ang lakas ng pagpalo niya ay may kasamang desperasyon, isang desperadong pagtatangka na sirain kung anuman ang nasa loob. Ang pagligtas kay Loren ay naging kasangkapan din sa isang nakakasuklam na paraan para sirain ang ebidensya laban sa kanyang sariling dugo. Ang katotohanan yon ay kinain siya ng buhay sa loob ng 20 taon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya basta lumapit kay Loren, dahil hindi niya matingnan ang sarili bilang isang purong bayani. Isa siyang duwag na nagtago sa likod ng isang kabayanihan. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang galit ay napalitan ng determinasyon. Hindi na ngayon. Hindi na niya hahayaang manalo ang takot. Gawin mo, utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang security head sa telepono. Doblehin ang security ni Loren. Huwag kayong magpapakita. Pero huwag niyo siyang iwawala sa paningin kahit 1 segundo. At alamin niyo ang lahat ng ginagalaw ni Ricardo Alcantara. Lahat. Kailangan niyang protektahan si Loren. Kahit na ang pinakamalaking panganib sa buhay nito ay ang katotohanang nakakabit sa pangalan niya. Habang nagbibigay siya ng mga utos, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya.
ang kanyang assistant. "Sir," sabi nito, bakas sa boses ang pagmamadali. "May problema po. Si Mr. Ricardo, papunta po siya ngayon sa Laguna. Sa sakahan ng pamilya ni Miss Lorenz na nigas si Mateo. Ang sabi niya po sa mga tauhan, isa lang siyang potential investor na titingin sa lupa." Ang balitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. Hindi mamumuhunan si Ricardo. Mang-iinis ito, mananakot, at gagawin niya ito sa lugar na pinakamahalaga para kay Loren, ang kanyang tahanan. Subukan mong kontakin si Loren. Sabihin mong papunta ako roon. Mabilis na utos ni Mateo, kasabay ng pagkuha niya sa susi ng kanyang sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Alam niyang mas mabilis na makakarating doon si Ricardo. Ang tanging magagawa niya ay magdasal na sana'y hindi pa nito nagagawa ang pinakamatinding pinsala. Ang sariwang hangin ng Laguna ay karaniwang nagbibigay ng kapayapaan sa puso ni Loren. Ngunit hindi ngayon. Habang nagmamaneho siya pauwi sa kanilang bahay, isang mabigat na kaba ang nakadagan sa kanyang dibdib. Ang babala sa telepono, ang pag-aalala sa boses ni Mateo. At ngayon, ang biglaang pagbisita ng tiyuhin nito. Pagdating niya sa kanilang bakuran, ang una niyang nakita ay ang isang mamahaling itim na kotse na nakaparada sa tabi ng puno ng santol. At sa kanilang maliit na beranda, nakaupo si Ricardo Alcantara, kaharap ang kanyang ama, kapwa may hawak na tasa ng kape, na para bang sila ay matagal nang magkaibigan. "Loren, anak, nandito ka na pala." Masayang bati ng kanyang ama, si Mang Ben. Ito si Mr. Alcantara, isang malaking negosyante mula sa Maynila. Interesado siyang tulungan tayong paunlarin itong ating lupain. Tumayo si Ricardo at ngumiti sa kanya. Ang ngiting yun ulit. Malamig at walang buhay. "Magandang araw, Hija. Napakaganda pala ng probinsya ninyo. Tahimik, payapa. Isang perpektong lugar para kalimutan ang lahat ng gulo ng nakaraan." Ang bawat salita ay may dalang patalim. "Ano po ang ginagawa ninyo dito, sir?" Diretsahang tanong ni Loren, hindi na sinubukang itago ang kanyang pagdududa. "Loren," saway ng kanyang ama. "Hayaan mo siya, Ben," sabi ni Ricardo, itinaas ang isang kamay. "Naiintindihan ko. Matapos ang lahat, pamilya kami ni Mateo. Natural lang na mag-alala ka para sa kanya." Tumingin ito ng diretso kay Loren. "At natural lang din na mag-alala ako para sa kanya. Pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Gagawin natin ang lahat para protektahan ito. Hindi ba?" Ang mensahe ay malinaw. Huwag kang maging banta sa pamilya ko. Hindi nagtagal, ay umalis din si Ricardo. Iniwan ang isang hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Sinubukan ni Loren na ipaliwanag sa kanyang ama na huwag magtitiwala. "Dito muna." Ngunit para kay Mang Ben, si Ricardo ay isang biyaya mula sa langit. Dahil sa hindi mapakali, nagpasya si Loren na maglinis ng lumang bodega sa likod bahay, isang paraan para mailipat ang kanyang atensyon. Habang inaayos niya ang mga lumang gamit, isang maliit, maalikabok na baul ang kanyang nakita sa sulok. Ang baul ng mga alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang laruan, mga sulat, at sa ilalim ng lahat, isang makapal na folder. Nang buksan niya ang folder, nakita niya ang koleksyon ng kanyang ama. Mga newspaper clippings mula 20 taon na ang nakalipas. 2 bata, natagpo ang buhay sa gubat ng Laguna Autoridad, blanko pa rin sa pagkakakilanlan ng mga kidnapper. Ang bawat headline ay isang saksak sa kanyang puso. Tiningnan niya ang mga lumang litrato, ang larawan ng tsupot na gatas at tinapay na iniwan sa kanila. Ang larawan ng mga pulis na nagsisiyasat sa lugar. At doon, sa isang litratong medyo malabo, kinunan mula sa malayo, nakita niya ito. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na lila.
Nakatagilid ito sa tabi ng isang puno. Bahagyang natatakpan ng mga dahon, ang lila na maleta. Kitang-kita niya pa rin sa kanyang isipan ang itsura nito. Ngunit may isang detalye sa litrato na hindi niya napansin noon. Isang maliit, puting marka sa gilid ng maleta. Dali-dali siyang pumasok sa bahay at kinuha ang magnifying glass na laging gamit ng kanyang ama sa pagbabasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutok niya ito sa litrato. Ang marka, hindi ito isang simpleng marka. Ito ay isang logo, ang letrang A na may pakpak sa magkabilang gilid. Ang logo ng Alcantara Group of Companies, ang logo na nakita niya sa business card na iniwan ni Ricardo kanina. Nabitawan niya ang magnifying glass. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang pagdating ni Mateo sa gubat ay hindi nagkataon. Ang pag-aalaga nito sa kanya ay hindi lang dahil sa kabutihang loob, ang pagbabanta ng kanyang tiyuhin. At ngayon, ito, ang pamilya Alcantara, konektado sila sa araw na yon. Sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay, hindi na siya nag-isip pa. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mateo. Habang nagriring ito, ang tibok ng kanyang puso ay isang mabaliw na tambol. Nang sa wakas ay sumagot ito, ang boses niya ay nanginginig at basag. Mateo, kailangan nating mag-usap. Huminga siya ng malalim, pinipilit na buuin ang mga salita. Tungkol sa apelyido mo at sa maleta na yon. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Para kay Loren, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang walang hanggang paghihintay. Nagpapabigat sa katotohanang unti-unti nang lumilinaw sa kanyang isipan. Nasaan ka? Tanong ni Mateo sa wakas. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Loren. Pagsuko? Takot? Nasa bahay, sa Laguna? Huwag kang aalis diyan. Papunta na ako. Nakaupo si Loren sa beranda, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lumang clipping ng dyaryo ay nasa tabi niya, isang piraso ng papel na sumisira sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang lalaking itinuring niyang anghel na tagapagligtas ay may dalang anino ng demonyong nagpahamak sa kanya. Ang dalawang mukha na yon ay hindi niya mapag-isa sa kanyang isipan. Dumating si Mateo sakay ng kanyang kotse. Ang alikabok mula sa graba ng daan ay umuunos sa kanyang paghinto. Bumaba ito. Ang kanyang mukha, na karaniwang nagbibigay ng kapanatagan kay Loren, ay puno ngayon ng isang emosyong matagal na nitong itinatago. Pagod. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa harap niya, na para bang isang nasasakdal na naghihintay ng kanyang hatol. Alam mo na, sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang pag-amin. Ang Alcantara Group? Nagsimula si Loren. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inilapag niya ang dyaryo sa mesang nasa pagitan nila. Ang logo, nasa maleta. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 20 taon. Nakita ni Mateo ang dyaryo. Nakita niya ang tanong, ang sakit, ang pagtataksil sa mga mata ni Loren. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng katotohanan ito ay gumuho sa isang iglap. Oo, sagot niya. Ang isang salitang yon ay naglalaman ng bigat ng 2 dekada ng kasinungalingan at pagtatago. May kinalaman ng pamilya ko. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Loren. Isang maliit, halos hindi maririnig na hikbi ang kumawala mula sa mga labi nito. Bakit? Tanong nito. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kitang protektahan, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naririnig niya ang sarili niyang boses na puno ng desperasyon.
Mula sa lahat ng ito, mula sa kanya, mula sa akin. Naglakas loob siyang umupo sa tapat nito. Gusto niyang abutin ang kamay nito, pero alam niyang wala siyang karapatan. Ang tiyuhin ko, si Ricardo, may mga negosyo siya na hindi legal, Loren. Mga transaksyon na hindi ko masikmura. Nalaman ko ang tungkol sa delivery na mangyayari sa gubat. Sinundan ko sila. Ang plano ko ay tumawag ng pulis para matigil na siya. Isang plano? Isang plano na nauwi sa pag-iwan sa kanila sa bingit ng kamatayan? Pero hindi ka tumawag ng pulis. Sabi niya, ang boses niya ay malamig na ngayon, nawala na ang panginginig at napalitan ng namumuong galit. Hinayaan mo kaming maiwan doon. Kung hindi pa dumating ang tigre, kung hindi ka napilitang kumilos, ano ang gagawin mo? Manonood ka lang ba mula sa malayo? Hindi. Hindi ganoon. Giit ni Mateo. Nataranta ako, Loren, bata pa ako noon. Nang makita ko kayo, nang makita ko ang panganib, ang tanging naisip ko ay iligtas kayo. O iligtas ang pamilya mo. Sumbat niya itinuturo ang litrato ng maleta. Ang maletang yan, may laman niyang ebidensya, hindi ba? Kaya mo pinalo ng malakas, hindi lang para takutin ang tigre, kundi para sirain kung ano man ang nasa loob. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bala. Dahil totoo ang mga yon, kahit isang bahagi lang noon, yumuko siya, hindi makatingin sa mga mata ni Loren na puno ng akusasyon. Oo, inamin niya sa isang bulong na puno ng kahihiyan. Sa isang sandali ng kaduwagan, inisip ko rin iyon. At iyon ang kasalanang binitbit ko araw-araw. Kaya pala, sabi ni Loren, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Kaya pala ang pagtulong mo, ang scholarship, ang pagbabantay, hindi yun kabutihan, Mateo. Pagsisisi iyon, isang paraan para linisin ang konsensya mo. Ang bawat salita ay nagdudulot ng sakit, hindi lang kay Mateo, kundi pati na rin sa kanya. Dahil habang sinasabi niya ang mga ito, isang bahagi niya ang umaasang itatanggi nito na sasabihin nitong nagkakamali siya. Ngunit ang pananahimik nito ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Tumayo siya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang paghanga ay naging galit, ang pag-ibig ay naging pagtataksil. Hindi ka ang bayani ko, sabi niya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Isa ka sa kanila. Isa kang alkantara. Bahagi ka ng bangungot ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at tumakbo papasok sa bahay, palayo sa kanya. Kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha, ang pagbuhos ng malakas na ulan, na para bang ang langit ay nakikidalamhati sa pagguho ng kanyang mundo. Iniwan niya si Mateo na nakaupo sa labas, mag-isa, sa ilalim ng ulan. Basang-basa hindi lang sa tubig, kundi sa bigat ng isang katotohanang sumusugat sa kanilang dalawa. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, narinig niya ang pag-vibrate ng cellphone ni Mateo na naiwan sa mesa. Hindi niya dapat papansinin, pero ang pangalan sa screen ay pumukaw sa kanyang atensyon. Tito Ricardo calling. Nanginginig niyang kinuha ang telepono at sinagot ito. Itinago ang kanyang numero. Sinabi ko na sa'yo, pamangkin. Isang boses na puno ng tagumpay ang narinig niya. Ang katotohanan ay laging nananalo. At ngayon, nag-iisa na naman ang munting prinsesa mo. Ang mga salita ni Ricardo ay parang lason na kumalat sa ugat ni Loren. Tagumpay. Ang lahat ng ito ay isang laro para sa kanila. Isang laro kung saan siya at ang kanyang pamilya ang taya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono ni Mateo sa mesa na para bang ito ay isang ahas na tumuklaw sa kanya. Ang ulan sa labas ay kasinlakas ng hagupit sa kanyang puso. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang, walang katapusang bangungot. Nag-file si Loren ng indefinite leave of absence sa ospital.
Hindi niya kayang harapin ang mga pasyente, ang mga kasamahan, ang mundong pinilit niyang buuin para sa sarili. Ang bawat sulok ng ospital ay nagpapaalala sa kanya kay Mateo. Ang emergency room kung saan niya ito unang nakita. Ang ICU kung saan nila unang inamin ang koneksyon nila. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto, sa kanilang bahay sa Laguna. Ang mga pader na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad ay tila kumikitid ngayon. Sinasakal siya ng mga alaala. Ang mga puting sapatos na regalo ni Mateo ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang simbolo ng isang pangakong napako, ng isang kabutihang may bahid ng kasinungalingan. Ang dati niyang pagtingin sa sarili, isang survivor, isang taong matatag, ay gumuho. Ngayon, ang nakikita niya sa salamin ay ang batang babae ulit sa gubat. Mahina, nag-iisa, iniwan. Ang pagkakaiba lang, ang nag-iwan sa kanya ngayon ay hindi mga estranghero, kundi ang lalaking inakala niyang kanyang tagapagligtas. Sinubukan siyang tawagan ni Mateo ng paulit-ulit. Nag-text, nag-email, ngunit hindi niya sinagot ang kahit isa. Ano pa ba ang sasabihin nito? Anong paliwanag pa ang makapaghihilom sa sugat na nilikha ng isang katotohanang 20 taon nitong itinago? At habang abala si Lawrence sa paglulunod sa sarili sa kalungkutan, ang anino ni Ricardo Alcantara ay nagsimula ng kumilos. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana at pinapanood ang pagpatak ng ulan, isang tawag ang gumising sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Leo. Ate. Ang boses ni Leo sa kabilang linya ay puno ng gulat at pagkalito. May problema. Malaki. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Loren. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Sinuspend ako ng universidad, ate. Sabi nila nahuli daw akong nandadaya sa exam. Pero ate, alam mong hindi ko gagawin yon. May nag-frame up sa akin. Hindi pa man nakakabawi si Lorenz sa balita. Isa pang tawag ang pumasok. Ang kanyang ama. Anak, ang titulo ng lupa natin. May problema raw, sabi ni Mang Ben. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. May dumating na abogado kanina. Sabi niya, may isa pa raw palang may-ari. Gusto nilang kunin ang kalahati ng lupain natin. Ang lupain na minana ko pa kay lolo mo. Isa-isang bumagsak ang mga problema na parang mga domino na itinumba ng isang hindi nakikitang kamay. Ang scholarship ni Leo, ang lupa ng kanyang ama, ang pundasyon ng kanilang simpleng buhay ay biglang niyayanig. At alam ni Loren kung sino ang may gawa nito. Ito ang sinasabi ni Ricardo. Ito ang paraan niya para patahimikin siya, para parusahan siya sa paglapit kay Mateo. Naramdaman niya ang pagkawala ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang taong napakayaman at napakakapangyarihan? Itinulak niya palayo ang nag-iisang tao na may kakayahang tumulong sa kanya. Ngayon, nag-iisa na naman siya. Talunan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone galing sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, isang pangungusap lang ang laman. May pagkakataon ka pang iligtas ang pamilya mo. Layuan mo si Mateo habang buhay. Ang mensahe ay malinaw. Isang ultimatum. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya, kapalit ng kanyang kaligayahan. Napahagulhol si Loren. Napasubsob siya sa kanyang mga unan, ang kanyang mga iyak, ay sinasabayan ng walang tigil na buhos ng ulan sa labas. Lahat ay nawala. Ang tiwala, ang pag-ibig, ang pag-asa. Nawala na ang lahat. Ang ultimatum na yon, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang kalungkutan ni Loren ay dahan-dahang nagapoy at naging galit. Galit hindi lang kay Ricardo, kundi sa sarili niya. Bakit niya hinayaang maging biktima na naman siya? Ang batang babae sa gubat ay minsan nang nanalangin para mabuhay. Hindi niya hahayaang mamatay ang diwa ng batang yon nang hindi lumalaban.
Parang impyerno ang bawat araw na hindi niya naririnig ang boses ni Lauren. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Ngunit hindi siya tumigil sa pagsubok na alamin ang kalagayan nito. At hindi nagtagal, ang mga balita ay nagsimulang dumating sa kanya, isa-isang parang mga dagok. Ang suspension ni Leo, ang problema sa lupa ni Mang Ben. Hindi na kailangan ni Mateo na hulaan kung sino ang may kagagawan. Ang dugo ng Alcantara ay muling nagpakita ng tunay na kulay nito sa pamamagitan ni Ricardo. Isang nag-aalab na galit na mas matindi pa kaysa dati, ang pumuno sa kanyang pagkatao. Ito na. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagbabayad sala sa anino. Oras na para harapin ang demonyo, hindi lang para kay Loren, kundi para sa sarili niya. Para sa binatang idealistiko na namatay sa gubat na yon, 20 taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa kanyang personal na opisina sa bahay. Lumuhod siya sa harap ng isang malaking pader na puno ng mga libro, hinawakan ng isang partikular na aklat at hinila ito. Isang bahagi ng pader ang umusog, inilalantad ang isang itim na bakal na safe. Inilagay niya ang kanyang fingerprint at in-scan ang kanyang retina. Bumukas ang safe. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman, kundi isang koleksyon ng mga dokumento, hard drive, at voice recorder na inipon niya sa loob ng maraming taon. Mga ebidensya ng pagnanakaw sa kumpanya, money laundering, at mga iligal na transaksyon ni Ricardo. Ito ang kanyang alas. Ang kanyang sandata na matagal na niyang itinatago. Umaasang hindi na kakailanganing gamitin. Ngunit ngayon na ang panahon. Kinuha niya ang lahat, inilagay sa isang briefcase at nagtungo sa nag-iisang lugar kung saan matatapos ang lahat, ang Alcantara Tower. Hindi na siya kumatok. Pabalabag niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Ricardo. Ang kanyang tiyuhin ay nakaupo sa likod ng malaking mesa nito, kalmado na para bang inaasahan na ang kanyang pagdating. Sa wakas, sabi ni Ricardo, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagpakita rin ang nawawalang tagapagmana. Hindi sumagot si Mateo. Naglakad siya papalapit at ibinagsak ang briefcase sa ibabaw ng mesa. Bumukas ito at kumalat ang mga folder at papeles. Ano ito? Tanong ni Ricardo kahit na alam na niya ang sagot. Ang katapusan mo. Malamig na sagot ni Mateo. Bawat transaksyon, bawat tawag, bawat ninakaw mong sentimo sa kumpanyang ito at sa mga taong pinahirapan mo, nariyan lahat. Tumawa si Ricardo, isang tawang malakas at puno ng paghamak. At ano ang gagawin mo dyan, Mateo? Isusumbong mo ako. Huwag mong kalimutan, sa oras na bumagsak ako, babagsak din ang pangalang Alcantara. Ang pangalang minana mo, ang kayamanang tinatamasa mo. Wala na akong pakialam sa pangalan o sa kayamanan, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag. May mga bagay na mas mahalaga kaysa diyan. Oo, sabi ni Ricardo. Sumandal sa kanyang upuan. Ang nurse, ang munting survivor, talaga bang sulit siyang isakripisyo ang lahat ng ito? Hindi ko isinasakripisyo ang kahit ano, giit ni Mateo. Binabawi ko ang sarili ko, mula sa'yo, mula sa dumi ng pamilyang ito. Isang sentimental na hangal, katulad ng ama mo, sigaw ni Ricardo. Sa wakas ay nagpakita ng galit. Tumayo ito at dinuro si Mateo. Ako ang nagbuo ng imperyong ito. Ako ang naghirap. Wala kang karapatang sirain ang lahat para lang sa isang babaeng dapat ay matagal nang nabaon sa limot sa gubat na yon. Iyon na nga ang pagkakamali mo, Tito, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo siya kinalimutan. At ako, hinding-hindi ko siya malilimutan dahil siya ang nagpapaalala sa akin na mayroon pang kabutihan sa mundong ito, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi mga security guard ang pumasok. Mga pulis.
At sa likod nila, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Ricardo na may determinasyon at tapang. Si Lauren. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang panulat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na pagkabigla sa unang pagkakataon. Paano? Itinaas ni Lauren ang kanyang cellphone. Nakaplay dito ang isang recording. Ang boses ni Ricardo. May pagkakataon ka pang iligtas ang pamilya mo. Layuan mo si Mateo habang buhay. Blackmail and grave threats, Mr. Alcantara, sabi ng hepe ng pulisya. At base sa mga ebidensyang isinumite ni Mr. Mateo Alcantara kanina lang, marami pa tayong kailangang pag-usapan. Napatingin si Loren kay Mateo at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na iyon, lahat ay nasabi na hindi na siya ang damsel in distress at hindi na rin ito ang knight in shining armor. Sila ay 2 taong nasaktan, ngunit piniling lumaban. Magkasama, ang pag-aresto kay Ricardo Alcantara ay mabilis at walang gulo. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mateo, puno ng isang matinding galit na nangangako ng paghihiganti. Ngunit wala ng kapangyarihan ang mga tingin na yon. Nang mailabas na si Ricardo sa opisina, ang naiwan na lang sa malawak na silid ay ang nakakabinging katahimikan at sina Loren at Mateo. Nakatingin lang si Loren kay Mateo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang galit na binuo niya sa kanyang puso nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang komplikadong halo ng pasasalamat, pag-unawa, at ang sakit na naroon pa rin. Bakit? Tanong niya sa mahinang boses. Bakit mo ginawa yon? Isinuko mo ang sarili mong pamilya. Lumapit si Mateo, ngunit huminto ito may ilang talampakan ng layo na para bang natatakot na baka tumakbo siyang palayo. Dahil matagal na dapat itong ginawa. Sagot nito. Dahil ang pamilya ay dapat nagbibigay ng proteksyon, hindi panganib. At dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong nasasaktan ka ng dahil sa akin. Bumaba ang tingin ni Loren sa sahig na gawa sa marmol. Hindi mo kailangang gawin yon para sa akin, Mateo. Pinili kong lumaban para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Alam ko, sabi ni Mateo, nakita ko, at iyon ang pinagmamalaki ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na haplos sa kanyang sugatang puso. Itinaas niyang muli ang kanyang tingin. Pero mayroon pa ring hindi nagbabago. Sabi niya, pinipilit na maging matatag. Ang katotohanan. Kung sino ka. Kung sino kayo. Nakita ni Mateo ang sakit sa mga mata nito. Ang pader sa pagitan nila, kahit na nabawasan na, ay naroon pa rin. At alam niyang may isang huling piraso ng katotohanan na kailangan niyang ibigay, gaano man ito kapangit. Alam ko, sabi niya, at may isa pa akong kasalanang kailangan kong aminin. Huminga siya ng malalim. Nung pinalo ko ang maleta, hindi lang iyon para sirain ang ebidensya. Sa isang sandali ng kadiliman, Loren, umasa akong masisira ito ng tuluyan para matapos na, para hindi na madungisan ang pangalan namin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Iniligtas nga kita, pero kasabay noon, sinubukan kong iligtas ang isang bagay na bulok na, at iyon ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Wala na siyang itinago. Ito na ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa, ang pinakamadilim na bahagi. Hindi na siya humihingi ng tawad. Ipinapakita lang niya kung sino talaga siya. Nang marinig ni Loren ang huling pag-amin na yon, isang hindi inaasahang damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi galit, hindi pandidiri, kundi awa. Dahil sa wakas, nakita niya si Mateo Alcantara ng buo. Hindi isang perpektong bayani, hindi isang manloloko, kundi isang tao. Isang taong nagkamali, nasaktan, at binitbit ang bigat ng kanyang kasalanan sa loob ng 20 taon. Katulad niya,
Biktima rin ito ng mga kasalanan ng pamilya nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang desisyon, isang pagpili na iwanan ang nakaraan. Tumigil siya sa mismong harapan nito. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang idinampi sa pisngi nito. Naramdaman niya ang magaspang na balat mula sa hindi pa nito naiaahit na bigote. Naramdaman niya ang init. Pareho tayong nasaktan sa gubat na yon, Mateo. Sabi niya sa isang bulong. Ako sa katawan at sa isip. Ikaw sa kaluluwa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mateo. Isang bagay na hindi inakala ni Lauren na makikita niya kailanman. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, patuloy ni Lauren, habang ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Hindi ko kayang burahin na isang alkantara ang may gawa ng lahat ng sakit na dinanas namin. Pero, kaya kong piliin ang hinaharap ko. Pinunasan niya ang luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. At sa hinaharap na yon, gusto kong nandoon ka. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Tinitigan lang siya nito na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero paano? Tanong nito. Ang boses ay basag. Paano tayo magsisimula ulit? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lauren. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng napakatagal na panahon. Sa simula, sagot niya. Doon sa gubat, ang mga salitang iyon. Sa simula, doon sa gubat, ay tila nagbukas ng isang bagong pintuan. Isang pintuan patungo sa kinabukasan na pareho nilang matagal nang pinapangarap kahit pa hindi nila ito binibigkas. Ang Alcantara Tower, na minsan ay sumisimbolo sa kapangyarihan at kasamaan, ay naging saksi sa simula ng kanilang paghilom. Ngayon, kailangan na nilang harapin ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang sakit. Ang hangin sa Laguna ay mas sariwa ngayon. O marahil, ito ay dahil sa kaginhawaan na nararamdaman niya. Nakasakay si Lauren sa tabi ni Mateo sa kanyang kotse, papunta sa direksyon ng gubat na minsan ay naging sentro ng kanyang bangungot. Hindi ito ang kanilang unang paglalakbay pabalik. Matapos ang mga legal na proseso, nakuha nila ang titulo ng lupa ng kanyang ama at naresolba ang problema ni Leo. Si Ricardo ay nahatulan at ang pangalang Alcantara ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit ang pagbabalik sa mismong lugar kung saan niya naranasan ang matinding takot ay iba. Isang malaking hakbang para sa dalawa. Pagdating nila sa dating lagusan papunta sa gubat, bumaba sila ng sasakyan. Hindi na sila sinalubong ng dilim at takot, kundi ng hapon na sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mga puno. Ang dating kalsada na puno ng mga bakas ng paa ng mga tauhan ni Ricardo ay nawala na. Napalitan ng makapal na damo. Naglakad sila, nagkatinginan paminsan-minsan, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa gitna. Ang dating paghawak na puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay puno ng pangako. Dito na yon, mahinang sabi ni Lauren. Itinuro ang isang maliit na bahagi ng kagubatan kung saan tila walang ibang nagbago. Napatigil sila. Sa harap nila, ang dating tago at nakakatakot na tago ng gubat ay naroon pa rin. Ang mga puno ay mas matangkad na ngayon, ngunit ang pakiramdam ng nakaraan ay naroon pa rin. Ito na, ang lugar kung saan siya nagkamali, kung saan siya natakot, kung saan siya naging duwag. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Lauren sa kanyang kamay. Tumingin siya rito, ang mga mata nito ay puno ng determinasyon, hindi takot. Natatandaan mo ba? Tanong ni Lauren. Ang kanyang tinig ay puno ng halong lungkot at pag-asa. Yung sinabi ko sa'yo. Yung dasal ko? Tumango si Mateo. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Lord, ayoko pong mamatay ngayon. Napangiti si Lauren, isang mapait na ngiti na naging isang tunay na ngiti. Akala ko noon
Ang dasal na yon ay para lang sa kaligtasan ko, para lang matapos ang takot. Tumingin siya sa mga puno, sa mismong lugar kung saan siya nagmamasid sa kanila. Pero ngayon, alam ko na ang dasal na yon ay ang simula. Ang simula ng isang bagong buhay. Lumapit siya kay Mateo. Hinawakan ang kanyang mukha sa parehong paraan na ginawa niya noon sa ospital. Ngunit ngayon, ang haplos na yon ay hindi na nagdadala ng pagdududa. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin, ngunit malinaw na naririnig. Mateo, salamat. Nagpatuloy siya. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang puso. Bawat isa ay isang yakap sa nakaraan at isang pangako sa hinaharap. Salamat. Dahil ginawa mong isang buong bagong buhay ang dasal ng isang bata na mabuhay. Naramdaman ni Mateo ang init ng mga kamay ni Loren sa kanyang pisngi. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating takot ay napalitan ng pag-ibig at pagtanggap. Hindi ikaw ang nagligtas sa akin, Mateo. Sabi niya, mahinang tumatawa habang patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kundi ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nabuhay ulit. Lumapit si Mateo, yumuko at hinagkan si Loren. Hindi ito isang halik ng pag-iisa o pagkaakit, kundi isang halik ng pag-unawa, ng pagpapatawad at ng isang bagong simula. Isang halik na nagbubuklod sa dalawang kaluluwang naglakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Nandoon sila, sa gitna ng tahimik na gubat, sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ang lugar na minsan ay simbolo ng kanilang trahedya, ngayon ay naging testamento ng kanilang katatagan. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit ang mga ito ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng isang malalim na pagpapahalaga sa pagmamahal na kanilang natagpuan. Ang kanilang kwento ay nagpatuloy, hindi bilang isang kwento ng pagliligtas, kundi bilang isang kwento ng dalawang taong magkasamang lumaban at naghilom na natagpuan ng kapayapaan at pag-ibig sa mga anino ng kanilang nakaraan. Dahil minsan, ang Diyos ay nagpapadala ng isang estranghero para iligtas ka sa isang sandali. At pagkatapos ay iibigin ka habang buhay. 5 taon ang lumipas. Ang gubat sa Laguna na minsan ay naging simbolo ng takot ay iba na ngayon. Sa gilid nito, kung saan dating nakatayo ang isang sira-sirang sawmill, ay mayroon ng isang magandang hardin. Isang hardin na puno ng mga bulaklak na puti, mga gumamela at mga sampagita. Sa gitna nito ay isang maliit na fountain. Ang marahang daloy ng tubig ay nagbibigay ng payapang tunog sa paligid. Ito ang Hardin ng Pag-asa, isang proyektong itinayo ni Mateo at Loren. Isang lugar para sa mga batang nakaranas ng trauma, isang santuwaryo kung saan sila maaaring maglaro, mag-aral, at magsimulang muli. Sa araw na ito, ang hardin ay mas masaya kaysa karaniwan. Puno ito ng mga bisita. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Sa ilalim ng isang arko na binalutan ng puting rosas, nakatayo si Mateo Alcantara, hindi na isang bilyonaryong may bigat sa balikat, kundi isang lalaking nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng pasilyo na gawa sa mga puting petalya ng bulaklak. Kasabay ng isang malambing na tugtugin, dahan-dahang naglakad si Loren. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay, pinalamutian ng maliliit na bulaklak ng baby's breath. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Mang Ben, na hindi mapigilan ang mga luha ng kaligayahan. Sa likod nila, bilang best man, ay si Leo, isa ng ganap na engineer, matagumpay, at puno ng pasasalamat sa kanyang ate at bayaw. Nang makarating si Loren sa harap ni Mateo, kinuha nito ang kanyang mga kamay. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Mateo. Sapat lang para marinig nilang dalawa na ang batang babae na binuhat ko mula sa putik ay ang babaeng haharap sa akin ngayon sa altar. Ngumiti si Loren. Ang kanyang mga mata ay nagniningning.
At sino ang mag-aakala na ang lalaking nagligtas sa akin mula sa isang tigre ay ang siya ring magliligtas sa akin mula sa sarili ko. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng kahulugan. Nang isinuot na nila ang mga singsing at idineklara silang mag-asawa, ang halik nila ay hindi na halik ng paghilom, kundi halik ng purong pag-ibig at walang hanggang pangako. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa kanilang hardin, niyakap ni Mateo si Loren mula sa likod. Isinandal ni Loren ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Masaya ka ba?" tanong ni Mateo. Tumingin si Loren sa paligid. Nakita niya ang kanyang ama na masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Nakita niya si Leo na nagpapatawa sa ilang mga bata mula sa foundation. At naramdaman niya ang matatag na pagyakap ng lalaking nagbago ng kanyang buhay. "Hindi lang ako masaya," sagot ni Loren habang inilalagay ang kamay ni Mateo sa kanyang tiyan, kung saan may isang munting buhay na nagsisimula ng mabuo. Buo na ako. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, ang batang babae na nanalangin para mabuhay ay hindi lang nabigyan ng isang bagong buhay. Nabigyan siya ng lahat.